Good day everybody. So dito na tayo sa regenerative cycle. So based sa libro, ang regenerative cycle is ginagamit to dahil nga sayang yung na na yung heat rejected sa condenser, kaya ang ginawa rito ay nagkaroon ng blend para para kung saan yung water na pupunta sa boiler ay mas mainit. Kasi nga kapag kung hindi mainit yung water na pupunta rito sa boiler, is magkakaroon pa ng heat addition ang boiler magkakaroon pa ng additional na susunuging coal sa boiler. So ito ay para makatipid sa fuel. So basically dito i-blend pa niya rito. So maano yung open heater, mainit. So ngayon ipapump na lang. And then isa pa is kapag mas mababa yung yung heat added, is tataas din yung efficiency. At isa pang reason kung bakit may ganito based sa book is para maiwasan yung moisture na papasok na magta-travel sa turbine, dahil yung iba pang ang steam is ibe-blend, meron ng first stage extraction para para so kapag nangyari yon, kokonti na lang yung tendency na yung steam magiging moist. So ganito itong example na to is single stage lang. Bale from boiler papasok dito, then magkakaroon ng i-blend yung portion ng steam, then tuloy ulit sa turbine, then into condenser. Pero napapansin nyo to, itong M tsaka 1 minus M. So itong M is percentage siya ng steam. So halimbawa 20% yung na-blend dito, 80% na lang yung iba pa na pupunta dito sa steam, sa turbina. So pero ito mako-compute. So M is hindi ito parang percentage to. So na percentage, then dito pagpasok nito dito is 1 minus M na. Let's say kung 20 nga dito, 80% na lang dito. And then after that, mare-reject, then itong pump is ibabamba niya sa open heater, then yung open heater naman ay ipapump sa boiler. So ganito yung diagram niya, guys. So ito yung point 1. Dapat dito is ang minimum niya rito ay saturated. Pero based nga sa book is superheated pa yung sa may part ng dito sa point 2. So after that, after nang ma-blend, is dediretso na sa condenser, which is yung 3. And then here ipapump ulit dito sa boiler na. Ay, wait lang. From open heater, then another is yun, tama, ipapump na siya sa boiler. So from here, then to the open heater yung 5, then from 5 dun na sa boiler, then balik na sa number 1. Then ngayon dito sa heat balance sa may open heater, ito na kung paano makukuha ngayon yung percentage ng mass na naibe-blend. So itong open heater ilalabas natin. So papasok yung 2, and then papasok ang B4, and then lalabas ang 5. So ngayon dito, since percentage lang kasi yung pumasok dito, yung percentage times yung 0.2 lang. So kapag mas balance, yung M in is equal to M out,
So, ngayon, titingnan nyo rito, ang min is, ito yung, ang min ay yung MB4 tsaka yung M. Pero yung MB4 guys is 1 minus M yon. Kaya dito, may statement siya rito na 1 minus M. So, MB4 is equal to 1 minus M. So, ngayon, kapag kukunin natin yung energy balance, energy in is equal to energy out. So, yung, di ba yung H2 papasok, and then papasok din yung HB4. Pero, sabi nga, since percentage lang yung, certain percentage lang ng mass flow rate, yung sa may point 2, kunin mo yung M. And then yung MB4 is, yun na yung 1 minus M. And then yung enthalpy ng 0.4. Then equals now to yung M5, H5. Dito na kasi sa 0.5, dahil wala na siyang M's, is, tingnan nyo yung cycle. So here, nabawasan siya rito ng M. Tapos nag-travel pa siya rito, 1 minus M. Pero nagsalubong sila dito sa my open heater. Kaya dito is 1 na lang, 100% na siya ulit dito. So, ito kasi is 1 kilogram basis. So, let's say 0.2 kilogram tong nag-bled, then yung other is 0.8. Nagsalubong sila dito sa my open heater. Kaya, 100% na siya ulit. Kaya, 1H5 na to. So, kapag i-ano mo yan, i-arrange mo o i-derive. So, ang mass bled is HB5 less HB4. So, ngayon, okay na ako dito. And then, ito naman is another method. So, bahala na kayo. So, dito guys is, ito yung, tanda nyo lang to mass of bled steam. So, enthalpy of feed water leaving the heater. So, ito yung enthalpy of leaving the heater. 5. So, tingnan nyo, ayun, H5, di ba? Minus the enthalpy of feed water entering the heater. So, ang papasok, guys, is B4. And then, over the enthalpy of the bled steam. So, ang enthalpy ng bled steam ay yung 0.2. So, H2. Then, minus enthalpy of the feed water entering the heater. So, HB4. So, madali lang na i-memorize. So, ito tandaan nyo, leaving to, entering to. Pero ang imaminus mo yung B4 lang, HB4. Pero sabi niya rito sa statement na to, dahil nga maliit yung effect ng enthalpy ng pump, so in-approximate na FB4 is equal to H4. So, ang M now is H5 less H4 over H2 less H4. So, ito muna, huwag mo nating pansin. Ay, tama, ito ba yan? Huwag mo nating pansinin to kasi nga, two-stage extraction. So, lagpasan muna natin to. Next topic na lang to. So, neglecting the pump at 6. Okay, ito naman guys, napapansin nyo, dito naman sa pag-compute sa bled steam, ito pa rin yung ginamit niya, enthalpy of feed water leaving the heater minus the enthalpy of feed water entering the heater, and then over the enthalpy of bled steam minus the enthalpy of feed water entering the heater. So, napapansin nyo tingnan nyo. So, ito siya yung M1, so, inuuna niya ito yung open heater to kasi sa may M1. Papansin nyo lang is, ito yung leaving over yung nasa ilalim is yung entering. Minus H6 silang pareho. Pero yung sabi kanina, approximate na H6 ay is equal to HB6. So, yun yung M1. Pero sa may M2, yun pa rin ang formula. Ito pa rin. So, sa part dito, ang leaving dito ay
H6 minus HB6 over H3 minus HB6. Pero, B5 pala. So, ang B5 naman is approximately 5 na lang. Kaya, ito nga, H6 less H5, mali yung book. So, now, itong napapansin nyo to, sa part kasi na to, wala yung M1, kaya 1 minus M1. Kaya dito guys, pagpasok niya kasi rito, pumasok na yung M2, ang nawawala na lang ay yung M1. So kaya dito nagmultiply siya ng 1 minus M1. So kapag nakakamit kayo ng 3 stage naman is yung M1 ay wala pa siyang percentage, yung M2 is is 1 minus M1. Pag meron pang M3 or percentage ng mass is ganun din, lagyan nyo ng 1 minus M1 minus M2 kasi nga aabot na sa M1, M2, M3 na kapag 3 stage. Pero sa example yata wala naman 3 stage. So dito naman tayo sa heat supply. So kalimutan nyo muna yung dito. Ito kasing heat supplied na to ay balik na tayo sa single stage ito. So ang papasok ay heat added, then B5, and then H1. Guys, dito sa pagpasok sa boiler, wag nyong gagawing B5 is equal to Wag nyong i-equal. Kapag sa boiler lang wag niyo equal ang B5 sa B6. So kapag papasok sa boiler, consider niyo na yung pump work. So ang pump work natin is WP2 BF5 times yung PB5 less P5. Ito siya. Ayan. PB5. Ito. So, and then i-compute niya natin, idadagdag na natin sa energy balance sa may boiler. So now mapunta na siya sa QA is equal to H1 less H5 minus WP2. Sa may heat rejected naman, ganyan din. Ganito rin. Actually, H3 less H4 lang. Pero yung percentage nga nabawasan, kaya multiply siya ng 1 minus M. So, ganyan. H3 minus H4 times 1 minus M. Sa may engine work naman, energy balance ulit tayo. So, ang formula talaga dito guys is, kung maraming stages man lang, para hindi na kami mag-memorize, alam nyo na yung papasok at lalabas. So, dito sa may turbina, papasok ang 1. 1 lang papasok, labas yung 2, labas yung 3, labas yung work. So, ito, dinerive na lang to. Kaya, W is H2 less H1 plus 1 minus M times H2 less H3. So, ganito lang yan. Papasok ang H1, lalabas ang MH2 plus, lalabas din ang 1 minus M, H3 plus yung work. Ganun lang yung gagawin ninyo. So, dito na tayo sa So, yung total pump work is WP1 plus WP2. So, alam niyo naman yung pag-solve ng pump work, diba? Basta yung pressure ng part dito minus yung pressure nun times yung BF. Or kung gusto niyo rin kunin yung total is yung BF4, yung pressure ng boiler minus yung pressure ng condenser. Yun yung buong kukunin nyo. So, ang BF4 natin is, ito nga, yung BF ng condenser. Kapag kukunin nyo yung total pump work, BF4, yung PB5 kasi guys is siya yung pressure ng boiler, and then yung P4 is yun yung pressure ng condenser. So, pag maraming stages yan, pag kukunin nyo yung pump work, basta kukunin nyo yung BF ng condenser,
and then yung pressure ng boiler minus the pressure ng condenser. Yun ang kukunin nyo na total na pump work. So, yung net cycle, pwede siyang QA less QR. Pwede rin siyang work minus yung pump work. So, since ang work niya is eto nga, and then i-minus nyo yung pump work, which is eto. So, ito is makukompute nyo na. I-direct substitute nyo na lang siya rito. So, since ang work net is ang cycle efficiency is work net over QA or QA less QR over QA. So, pag nakuha nyo na yung QR, nakuha nyo na yung QA, so makukuha nyo na yung EC. Sa may engine analysis tayo, so yung work nga dito ng single stage, ito yung kanina. And then, sa energy chargeable guys, tandaan nyo na lang to. Enthalpy of steam entering the turbine, ito yung H1, and then enthalpy of feed water leaving the glass heater. So, ito yung i-memorize nyo kasi nga, depende sa problem kung first stage, second stage, third, ganun, o merong triple. So, ito na lang, tandaan nyo na lang. So, H1 minus, kukunin nyo lang yung enthalpy of feed water in the glass heater. So, dito sa part na to, ito yung glass heater. So, sa ano naman, sa 2 stage, ito yung glass heater. So, kunin nyo lang yung BF ng enthalpy ng glass heater. Pero sa HF ang kunin nyo, no? Kasi water ang pinag-usapan. Kasi nga, manlilito na tayo sa numbering. Kaya, kailangan talaga dito, memorize nyo itong formula na to, yung energy balance, yun yung mga formula natin. So, yung thermal efficiency ng engine is work over the EC. So, sunod na lang natin i-discuss yung mga actual So, itong 3-10 is isang example. So, a steam is delivered to an engine of 5.4 megapascal and 600 degrees before condensation at 31 degrees. Wait lang. Ito namang sample dito sa libro. Steam is delivered to an engine at 5.4 megapascal and 600 degrees Celsius. Before condensation at 31 degrees, steam is extracted for feed water heating at 0.60 megapascal. So, for an ideal, find the amount of steam extracted, the work, the efficiency. For an ideal engine, at the same stage, compute the work, siguro work net tong number 1. Itong D is work ng engine. And then yung E is the engine efficiency. And then the steam rate. So, unang-una, tingnan nyo, ang ganun din. Ang ano nito is S1 is equal to S2 is equal to S3. So, unang-una, tingnan nyo yung H1, ito nga, at 5.4 at 600. Then, 3663.3 kilojoule per kilogram. So, since ito, S1 is equal to S2, so dito, sa point na to, mag-interpolate kayo dito. Tingnan nyo kunin yung details ng H1, alam nyo na sa interpolation, no? So, kapag interpolate nyo dito, sa point 2, huwag kayo mag-alala. Kasi nga, steam table to. Kasi hindi siya pwedeng mag-fall sa may liquid part. Superheated talaga dito sa may point 2. So, tingnan nyo yung S1 is equal to S2. At punta nyo yung 0.6 guys. So, ang makukuha rito is 2987 kilojoule per kilogram. So, at this moment, at 0.3, automatic to na mixture na siya ng water and then steam. So, ngayon, yung 31 degrees,
tingnan nyo lang doon sa may steam table, ang 31 degrees sa saturation temperature, ang pressure niya is 0.00496. So, punta na kayo ngayon sa may saturation pressure, itong 0.00496 megapascal. And then, tingnan nyo yung SG nito. So, automatic na mas mataas yung SG nito kaysa may S1 and then S2. So, ngayon magsosolve kayo ng H3 dito. So, magsosolve kayo dito, kunin nyo yung HF ng 31 degrees, HFG ng 31 degrees, and then, of course, isosolve nyo pa yung quality nito, yung X using the S3 is equal to SF3 plus X SFG. Tama ba yun? Tama, SFG3. So, ngayon, isosolve nyo yung quality niya and then gamitin nyo yung quality sa pag-solve ng point rep. Pero, sa tinagal-tagal nating nagsosolve ng STEAM ay direct na lang natin sa book. I know na alam nyo na yan kasi marami na tayong discussion about yan. So, ang H4 is automatic na HF ng 31 degrees. Ito yung makukuha nyo. Check nyo lang sa libro, sa STEAM table nyo. And then, yung H5, guys, is, since andito naman na siya sa liquid line, tingnan nyo yung HF ng 0.6 megapascal. So, yun na yun. Yung BF4, kasi kailangan nga natin yung BF4, dahil yung BF4 ay magagamit natin sa pump work, yung total pump work. So, ngayon yung work pump 2, kasi since single muna tayo, pump work 2, ito yung 1, 2. So, yun. Okay, ito yung work pump 2, guys, kasi kailangan natin yon sa HB5 para ma-solve natin. So, ngayon, HB5 now, H5 plus for pump 2, kaya ang HB5 is 675.86 kJ per kilogram. So, ito na yung letter A, yung mass bled, no? So, ngayon, papasok ang H1, ang H2, papasok ang H4, lalabas ang H5. Pero, di ba, since isa lang naman, ito nga yung H5 is yung lumalabas na sa open heater minus yung H4, tsaka ito namang H2 is yun yung papasok sa open heater. Tandaan nyo lang yun, ano? H5, H2, and then H4 na yung dalawa. So, kumbaga, ang taas is ito, ang baba ay ito. Ang ima-minus mo ay both H4. So, yun lang ang formula. So, masasolve mo nyo ay 0.1898 kilogram per kilogram of throttle steam or 18.98% ang nababawasan sa turbine. Nababawasan yung 18.98%. Tapos, so yung the rest is papasok pa siya sa turbine. So, yung work net is, ito na nga yun. Work net is H1 less H2 plus 1 minus M, H2 less H3 minus pump work. So, guys, ang ginamit niya rito is work of the turbine minus the work pump. So, ito yun. Ito siya. Work of turbine. So, dito is mag-energy balance lang kayo. I-solve nyo muna to para makapunta kayo sa work net. Then, kunin nyo yung pump work na, total pump work na yung BF4, yung BF ng condenser, multiply nyo sa pressure ng boiler minus yung pressure ng condenser. So, yun yung work net niya, guys. Ito, 1320.75. So, yung QA naman is H1 less HB5. So, makukuha nyo ng 2987.44.
So, yung cycle efficiency is work net over QA is 1320.75 over 2987.44 or 44.2% ang cycle efficiency natin. So, pwede rin yung i-check guys itong work net. Kunin yung QR. QA less QR. Parehas din siya ng ito, lalabas dito. So now, since yung letter D is yung turbine work, yan, ito na yung makukuha nyo. 1326.2. So, since ang engine efficiency is work of the turbine over HF, so ang HF guys is yung papasok sa turbine minus yung BF ng last heater. Ito, tingnan nyo yung BF ng last heater. Not this one kasi double to eh. So, ang last heater natin, guys, is hindi. Ang last heater natin ay ito. So, kunin nyo lang BF nito para sa may EC. So, ang steam rate niya is, since ang formula ng steam rate is 3,600 over yung turbine work, ito nga is 2.71 kg per kilowatt hour. So, yung pangalawa naman, okay, this is now, two stage. Pero sana single stage muna. Wala na ba? O two stage na lahat. O may three stage. Okay, so since ito na, two stage na nga, gamitin na lang natin yung mga statement niya na formula dito, na ito, isang formula to, and then gagamitin natin yung formula na to. So, dito tayo. So, sa may 311, steam at 6.2 megapascal and 480 degrees is received by regenerative engine. Extraction for feed water heating occurs at 3 megapascal. So, unang stage niya ay 3 megapascal. And then, again, nag-extract ulit siya sa 1.4 megapascal. With the remaining steam, expanding to 0.0065. So, yun na yung pressure ng condenser. So, tinatanong niya ngayon yung ideal engine, the hourly quantities of steam extracted. Okay? And then, the turbine work in kilowatt, the thermal efficiency, and then, for ideal cycle through the same stage, compute QA and EC. So, unang-una, ito yung diagram niya. So, may lumabas na M1, may lumabas na M2. So, dito guys, pagpasok sa steam, may na-bled na percentage. So, ito, part niya, pinarte-parte niya. So, ngayon, pag nabawasan ng M1 dito, meaning yung tatakbo dyan, 1 minus M1. Then, nag-extract ulit siya ng M2. So, yung tatakbo ulit dito is 1 minus M1 less M2. Then, ito na ngayon ang lalabas sa turbina at yun yung papasok sa condenser na 1 minus M1 less M2. Then, again, point 1, yun pa rin. Kukunin nyo puntahan nyo itong 6.2 megapascal sa libro at saka sa steam table, and then 480 degrees. Ito yung makukuha nyo. And then, kunin nyo ulit yung S niya. Kasi nga, S1 is equal to S2 is equal to S3 is equal to S4. So, for H2, automatic to, napunta kayo sa 3 megapascal at kung ano yung nakuha nyo na S1 ng 0.1, this is interpolation guys, yung 0.2. Yung 0.3 naman is pupunta kayo sa 1.4 megapascal, kunin nyo rin ulit yung S1 and then mag-i-interpolate kayo dito, automatic to. And then sa 0.4, ikumpara nyo yung SG ng 0.065 sa S1, S2, and S3. So, mas mataas ang
SG niya kumpara sa S1, S2, S3. So, automatic yan na meron tayong magko-compute kayo ng value of X or yun yung quality ng steam. So, alam nyo na yun, S4 is equal to SF4 plus X SFG4. So, isasolve nyo ngayon yung X. Pag nakuha nyo ng X, balik kayo sa H4. So ang H4 guys is yun, HF4 plus X SFG4. So, after nyong nasolve yung X, so makukuha nyo na yung H4. So, yung H5 naman, madali na lang. Kunin nyo na lang yung HF ng 0.0065 na pressure ng condenser. So, ito yung makukuha nyo. And then, yung H6, ayun nga, kukunin nyo yung, kukunin nyo yung HF ng 1.4 which is 830.30. Then now, for H7, ayun nga, since nasa liquid line sila, ay ito, 1,008.42 kilojoule per kilogram. So, para makuha natin yung WP3, dahil nga kailangan natin yung WP3 kasi nga ito number 3 na to dahil 4B7 kasi sa boiler na tayo. So, ngayon BF5 muna kinuha niya is itong BF5 is magagamit natin sa pump work net ng pump. So, ang BF7 naman kailangan naman natin to dahil sa HB7. So, ang pump work ng 3 ay BF7, PB7 ito guys. Bale 6.2 minus 3 to ang gagamitin nyo dito. Kaya ito is yan, PB7 less P7. So, ang makukuha nyo is 1.946 kilojoule per kilogram. And then, ang HB7 is H7 plus WP7. And then, ang makukuha is 1,010.37 kilojoule per kilogram. So, yun nga, ito na yung pump work. Net pump work is BF5. Ito yung BF ng condenser times PB7 is ito na yung P boiler, then minus the P condenser. So, yung part 1, dito is kukunin muna natin talaga yung mga extraction, percentage ng extraction. So, ito yung open heater guys is balance, heat balance siya is papasok ay MH2. Papasok ang 1 minus M1 H6. Baka sasabihin nyo bakit may 1 minus M1 na. So, ito na nga yun. Dito kasi, pumasok na ang M1. Di ba umikot pa siya ngayon? Pumasok na yung M2 dito guys. Kaya nawala na yung M2. Kaya 1 minus M1 na lang. Kasi, yung M2, naki-add na siya sa open heater number 1. So, dito na lang ay 1 minus M1, 1 na lang yung nagta-travel dito sa may 6 and then B6. So, ito. H7 less H6 less H2 less H. So, ulitin natin yung formula sinasabi natin. Ito nga. Yung taas is ito. Lalabas and then papasok yung 2. Yung papasok sa open heater. Ima-minus mo both sila sa papasok na H6 less over H6. Yan, H6, H6. So, yung una pala guys na na-extract is 0.768. So, ito naman yung heat balance ng open heater 2. So, gawin nyo to. Then, sa akin okay na kapag nakuha nyo na yan, guys, shift solve na lang. Okay sa akin yan pag i-shift solve nyo sa calculator. Kahit yan guys, okay na yan sa akin. I-shift solve nyo na lang. Kahit hindi na kayo magganyan. So, ang formula talaga natin is energy in is equal to energy out.
So, dito kasi, masosolve mo ng M1, guys. So, M2 na lang ang unknown. Since given naman yung all details ng enthalpy, so, masosolve niyo na yung M2. So, ito na yung questions niya. Extracted kilojoule per hour. Wait lang. So, ito na. Yung actual na, since ang flow rate natin, guys, is 54,500 kg per hour. So, since 7.68% ang mass bled na una, kaya yung nabe-bled pala, guys, sa una is 4,185.6 kg per hour. And then yung M2 niya, since 22.2% yung pangalawang na-extract, so i-multiply mo lang siya sa mass flow rate. So yung pangalawang extraction is 12,099 kg per hour. So for the work, ganun din ang gawin nyo, guys. Mag-energy balance kayo. Try natin sa energy balance sa turbine. So papasok ang H1, then lalabas na lahat. So lalabas ang M1, H2. Dito lalabas ang M2, H3. And then, ang magkakatalo, guys, ito ha. Dito sa my QR, guys, is, or H4, sorry, huwag kalimutan yung QR. H4 is, imumultiply nyo na to kasi nga nabawas na yung mga percentage ng mass. So, 1 minus M1 less M2, H4 dito na. And then, which is, magpo-fall siya sa ganito, guys. So, ang work ng ating turbine is 997.62 kilojoule per kilogram. So, this is in terms of kilojoule per kilogram. So, kapag power na ang pinag-usapan, i-multiply lang natin yung mass flow rate. So, itong 3,600 is conversion lang to R into seconds. So, kaya, ang nasa-solve niya is 15,000 15.102 kilowatt. 997. So, ang easy is yung nga formula. Ang easy is yung enthalpy na papasok sa steam tsaka yung F ng last heater, HF. So, ito na siya. Ang last heater kasi natin is ito, 1,008.42. So, ngayon, 2,363.38 kilojoule per kilogram. So, for the engine efficiency, nasolve nyo na yan. Okay na lahat. Yan na. So, yung QA, ito na rin. Direct substitute nyo. Okay, ito guys is conversion lang siya into R to seconds. Kaya 30.75 kilowatt. And then, yung work net is work of the turbine minus the total pump work. Ito na yon. So, equals to 994.61 kilojoule per kilogram. So, kapag gusto nyo rin in terms of power, i-multiply nyo rin siya sa mass flow rate. So, ang easy natin is work net over QA. So, 42.12%. So, that's it, guys. Okay. Be prepared and then sa mga quizzes and then, of course, palaging paalala, like and subscribe naman. Thank you.